Para po sa devotion natin patungkol kay Jesus bilang ating high priest. So, usually po, everyday po gumagawa ko ng mga extra video na yung mga hindi ko na-explain, hindi ko na-emphasize, at gusto kong i-share pero hindi ko na-share kasi 15 minutes lang yung devotion natin. So, ayan, kaya gumagawa ako ng mga extra videos like this. At the same time, para dun sa mas interested pa no, na lumalim dun sa mga talakay natin, itong extra video na ito ay para sa kanila. No? Ito po yung mga exclusive content po para lamang po dun sa mga members ng daily devotions natin. Pero, i-share din po natin ito public no? Later on. Now, dito po sa devotion natin, Jesus as the High Priest. So, itong verse po natin galing po sa Psalm 110 verse 4. Ito po ay isang, by the way, Psalm 110 verse 1, 2, 3, and 4. Ito po yung talagang laging kinukote sa New Testament, no? Lalo na yung verse 1. At kumbaga, sinasabi ko nga madalas, kung may favorite verse man yung mga disciples, yun yung Psalm 110. Now, sabi po rito, si Yahweh, meron siyang sinumpa niya. Hindi, negative yung sinumpa. Sumumpa, no? Swear. Sumumpa si Yahweh and will not change his mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek. So, ito po yung promise ni Yahweh na si Jesus. Siya yung magiging priest forever in the order of Melchizedek. Now, dito po sa Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, sabi po dito, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. And then dito po sa verse 16, sabi dito, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So dito po sa verse na ito, mga kapatid, makikita po natin na lumapit daw tayo sa trono ng biyaya na may katapangan, merong confidence. Bakit? Ba't tayo merong confidence na lumapit sa Diyos Ama? Why? Because we approach God in the name of the Lord Jesus Christ. He is our high priest. Siya yung tagapamagitan natin. So lumalapit tayo sa Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo na ating tagapamagitan. Kaya pwede mong laksan yung loob mo sa paglapit sa Diyos Ama, hindi ka pahihindian ng Diyos. Yes, it's true, there are billions and billions of people around the world. At yung planeta natin, napakaliit lang. Parang isipin mo, papansinin ka pa ba ng Diyos, ang liit-liit lang ng planeta natin? Out of many billions of galaxies around the world, no? Around the universe, no? Billions of stars in one galaxy. And there are maybe billions of galaxies. I don't know. Tapos yung planeta natin napakaliit. Tapos pag pumunta ka pa sa planeta natin, there are billions and billions of people. Papansinin ka pa ba ng Diyos? Ang sasabihin natin, of course yes. Because we come in the name of the Lord Jesus Christ. At si Jesus Christ, hindi pwedeng hindi pansinin ng Diyos Ama. Siya yung kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya po, pag lumapit tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, pakikinggan tayo ng Diyos Ama. Kaya nga sabi rito, lumapit tayong may katapangan. Tayo pa yung matapang, no? Na lumalapit sa Diyos, bagamat tayong makasalanan, marami tayong ginawang mali. Marami tayong mga desisyon na ginawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero pwede ka pa rin lumapit sa Diyos na banal, na mayroong katapangan in the name of the Lord Jesus Christ. So, yan po yung sinasabi po sa book of Hebrews. And then, Zechariah chapter 6 verse 13, dito naman po makikita natin na si Jesus Christ, in-explain ko po kasi sa devotion natin na ito, kung hindi niyo po napapanood, pwede niyo po panoorin, na si Jesus Christ, hindi siya galing kay Levi na mga priest. Galing siya kay Melchizedek. And the same time, galing siya kay Judah, no? Si Levi kasi, tsaka si Judah, magkapatid. Maraming tao na-expect or iniisip si Jesus manggagaling kay Levi kasi si Levi mga priest mga pare yung tribo na yon. Hindi kay Judah. Pero ayon sa Bible, kay Judah siya manggagaling.
Bakit po ganon? Si Judah po kasi, isipin niyo po, king. Si Levi, priest. Si Jesus, pareho siyang priest and king. Kaya po ang sinasabi dito sa Zechariah chapter 6 verse 13, "It is he who will build the temple of the Lord." Si Jesus daw yung magtatayo ng templo. "And he will be clothed with majesty and will sit and rule on his throne. And he will be a priest on his throne, and there will be harmony between the two." So si Jesus, parehong priest na nakaupo sa trono bilang hari. Tapos siya yung magtatayo ng templo. By the way, ang templo na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay ang iglesia, ang church. "Upon this rock, I will build my church." At yung church na yon, sinasabi ng mga sulat sa New Testament, especially sa sulat ng Apostol Pablo, yung church, yun yung temple of God, temple of the Holy Spirit. So si Jesus po, he is both king and priest. And dito po sa Hebrews chapter 7 verse 25, in-explain ko po ito sa devotion natin, no? He is able to save completely because He always lives. Ang ating Panginoon Jesucristo hindi namamatay. As long as buhay ang ating Panginoon Jesucristo, secure tayo. Secure tayo yung ating kaligtasan. Forever yan, walang hanggan. Kasi si Jesus forever din namang nabubuhay. Romans chapter 8 verse 34, sabi dito, sino ang hahatol? Sino pa bang hahatol sa atin? Yes, marami tayong kasalanan, pero sinong hahatol sa atin? Sinong huhusga sa atin? Si Kristo Jesus na namatay, oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Kahit si Satanas, hindi ka pwedeng hatulan o i-accuse. Kasi nga si Jesus, hawak yung mga kamay mo. Hawak niya rin yung kamay ng Diyos Ama at pinagbati niya tayo, nireconcile niya yung tao at yung Diyos. Sino pang hahatol sa iyo if you are reconciled back to God? At si Jesus yung ating tagapamagitan. At isa po sa mga verse na ginamit natin yung James chapter 4 verse 2. Kasi po isa po sa mga putos natin sa devotion natin na ito ay si Jesus, He is our intercessor. Ibig sabihin, nananalangin siya on our behalf. Siya yung ating high priest. Tapos tayo mga priest. At tayo po ay inatasan ng Diyos na manalangin din para sa iba. And then, sabi po rito sa isang verse na to, no, you do not have because you do not ask God. Sometimes, when we pray, may mga bagay tayong dapat ipag-pray para sa ating pamilya, para sa ating mga kamag-anak, para sa ating sarili. Pero hindi natin natatanggap yun. Hindi tayo tumatanggap sa Diyos kasi hindi tayo nananalangin. Sabi dito, you do not have because you do not ask God. Kaya po, inikayat ko po yung bawat isa sa inyo na laging manalangin. Kasi yan po yung ibinigay sa atin na kaparaanan ng Diyos para tayo tumanggap mula sa Kanya. Gusto ng Diyos humihingi tayo sa Kanya. Ayon po sa katuruan ng ating Panginoon Jesucristo, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Humingi, humanap at kumatok, at kayo ay pagbubuksan, bibigyan at makakatagpo. So, yan lamang po. Pwede niyo po panoorin yung devotion natin on Jesus the High Priest. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.